Sapagkat aking natutunan sa mga sulatin ng aking mga ninuno na kayo'y magkakabahabahagi sa Israel at susunod sa 2 hari at gagawa ng bawat kasuklam-suklam na bagay, at ang inyong mga kaaway ang magpapabihag sa inyo at kayo'y pagmamalupitan sa gitna ng mga hentil na may maraming kahinaan at mga kapighatian. At pagkatapos ng mga bagay na ito, kayo'y mag-aalaala sa alahaya at magsisisi, at siya'y magkakaroon ng habag sa inyo, sapagkat siya ay maawain at mahabagin. At hindi niya isinasaisip ang kasamaan laban sa mga anak ng mga tao, sapagkat sila'y laman at nalilinlang ng kanilang sariling masasamang gawa. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ang alahaya mismo ay babangon para sa inyo, ang liwanag ng katuwiran, at kayo'y magbabalik sa inyong lupain. At inyong makikita siya sa Jerusalem, alang-alang sa kanyang pangalan. At muli, sa pamamagitan ng kasamaan ng inyong mga gawa, kayo'y magpapagalit sa kanya, at kayo'y itatapon niya hanggang sa panahon ng katapusan. At ngayon, aking mga anak, huwag kayong magdalamhati sa aking pagkamatay, ni mawalan ng pag-asa sa aking pagwawakas, sapagkat ako'y muling babangon sa gitna ninyo, gaya ng isang pinuno sa gitna ng kanyang mga anak, at ako'y magagalak sa gitna ng aking tribo. Ang lahat ng susunod sa kautusan ng Eba, Yaawa, at sa mga utos ni Zabulon na kanilang ama, ngunit sa mga masasamaang alahaya ay magdadala ng walang hanggang apoy, at lilipulin sila sa lahat ng salinlahi. Ngunit ako ngayon ay nagmamadali papunta sa aking kapahingahan, gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Ngunit pangambahan ninyo ang haba, Yahawa nating alahaya ng buong lakas sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. At nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya ay nakatulog
Pagkatapos, dinala nila siya at inilibing sa Hebron kasama ng kanyang mga ninuno.